Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idols, pinag-usapan po natin ang female version ni Abante na si Castro. Pucha ang lakas magsalita na hindi raw qualified si VP Sara na maging presidente sa 2028, no? Bakit Madam Doggy? Mas qualified ka? Ha? Kaya nga guys, sabi ko sa last video ko, diba? Pucha kung sakaling mang siya na lang ang pinaka-qualified na tao para maging pangulo, pucha hindi na lang ako boboto. At lalabanan ko pa siya sa pagkapangulo. At baka sa akin pa lang hindi na siya manalo. Imagine kuda ng kuda about accountability and transparency samantalang wala siya parehas nun, di ba? Nakakatawa talaga tong doggy na to no? Abanteng-abante lang ang peg ni ate, no? Kuda ng walang katuturan ng putya. So guys, panawagan nga po pala sa may mga gininto ang puso dyan na may matulungan po natin si Shelani L. Mindog, 13 years old, na may sakit na leukemia cancer sa dugo. So humihingi po ng tulong ang kanyang kapatid para po makabili ng gamot na galing pa daw po ng Davao mga idol. Taga Maitum, Sarangani Province daw po sila. Habang nakakonfine daw po si Shelani sa Soc Sargent Hospital ng General Santos City. Na may matulungan po natin sila mga idols. So sa may mga gininto ang puso dyan, rekta nyo na lang pong ipaabot ang tulong nyo kay Shelani sa Gcash po ng kapatid niya na si Ma'am Felipa sa Gcash number na 0946-450-4831 na may matulungan po natin si Shela mga idols. Samantala mga idol, balitang-balita po na sa lahat po ng mga nakulimbat na droga ng Bangag Administration, anong nakikita nyong common denominator sa lahat-lahat ng mga pinakita nila sa media? Diba yung wala silang nahuhuling drug lord or drug suspect? Pucha laging nakakawala no? Sabi nila bloodless daw ang war on drugs ni Marcos Jr. Talaga ba? Oh, ito ang real talk ko sa bloodless war on drugs mo. Mahal na panggulo. Mahal na pangulo. So guys, pinagmamalaki po ng mga ululista na kabilang daw po sa mga accomplishments ng amo nilang si Bangag ay ang record high drug haul daw. Pero, ang problema, wala namang nahuhuling drug lord. Ito nakakapagtaka na. Bakit puro kontrabando lang ang nakukuha pero hindi yung mga sindikato sa likod nito? No? Kasi maraming malalaking drug seizure daw. Merong 11 billion, 13.3 billion, 21.1 billion, 44 billion, 39.8 billion at marami pang iba. Pero wala pong nahuhuling drug lord o simpleng driver lang ang naaaresto. Pucha, ilang daang kilo ng shabu ang laging naiiwan lang sa warehouse o sa mga baybayin. Pucha, nasa ng operator, di ba? Naabisuhan na ba nila para masabing bloodless? Pucha, kung seryoso talaga ang gobyernong to sa laban kontra droga, bakit puro droga lang ang nakukuha at hindi ang mga tunay na utak sa likod nito, di ba? Ano yon, barkada nyo? Sunod na punto mga idol, sinasabi po nilang bloodless daw ang war on drugs ni Bangag, di ba? Pero marami pa rin namamatay na mahihirap. Ano yun? Imagine tinawag nilang mas mahinahon daw ang kampanya ngayon. Pero ayon sa mga datos, daang-daang Pilipino pa rin po ang pinapatay. Mula 2022 hanggang ngayong 2025. Ayon sa Dahas Project ng UP, meron daw pong 342 killings noong 2022 hanggang 2023. At 362 naman po noong 2023 hanggang 2024. Ayon sa akin pananaliksik mga idol, hindi na po ito nalalayo sa taktika noong panahon ni PRRD na pinapastang pa rin ang mga user o low-level suspect. And I will totally agree with this one. Paano nga naman kung nanglaban? Diba? Then that drug suspect deserve to be sent to hell. Diba? So ang common denominator ng Duterte admin and Marcos admin ay parehas chinuchugi ang mga drug suspect mga idol. Ang pinagkaiba ngayon, mas marami ang nakaligtas na drug lord kumpara sa nahuhuli. At ito pa mga idols may malalaking hold daw. Pero wala namang kasong umaabot sa korte. Kutya kahit na marami daw ang nasasabat na droga, halos wala namang high profile conviction. So ano yun? Diba? Wala as in wala man lang tayong nababalitaang drug lord na napatunayan ang kasalanan nila sa korte. So kung walang follow-up na investigasyon at prosecution, walang silbi ang kampanya. Diba?
So kung propaganda lang ang habol ng war on drugs ni Bangag, madali lang yan. Ipakita mo lang na may nakukuha kayong sako-sakong shabu na nagmumukhang parcel mo. Pero ang problema, nasaan ang hustisya? Di ba? Sunod guys, nasaan daw ang mga drug rehab programs? May mga nahuhuli daw ng mga drug suspect, pero hindi sapat ang suporta para sa rehabilitasyon at mental health ng mga drug users. Alam nyo guys kung bakit? Kasi guys, kakaunti lang daw po ang fundings para sa community-based rehabilitation, tapos hindi rin sapat ang bilang ng mga accredited drug rehab facilities kumpara sa dami ng users. Pucho, walang laban ang mga adik sa bala at walang silungan sa lipunan. Ganito ba ang hustisyang pangmasa? Tapos mga idol, mas tahimik daw ang war on drugs ni Bangag, mga idol. Talaga ba? Ang suspecha naman po ng iba, baka daw po kasi may cover up na nangyayari. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga pulis pa rin iniimbestigahan sa kasong droga. Halimbawa na lang ang 177 na pulis sa NCR na kinasuhan, di ba? At ilan sa mga ito ay involved sa planting of evidence at extortion. So it makes sense to say na mukhang tahimik lang. Kasi baka ngayon sila-sila na lang ang nagtatakipan ng gawain nilang illegal. Di ba guys? So nakakalungkot lang mga idols kasi sabi nila bloodless daw. So anong turing nyo sa more than 600 na mga napapastang sa war on drugs ni Bangag ngayon? Anong tingin nyo sa mga yon? Manok? Baboy o baka? Na hindi nyo tinuturing na tao? Kasi bloodless nga eh. Di ba?